Konnichiwa guys! So for today's video, samahan niyo naman kami ng asawa kong hapon na bumiyahe papuntang Osaka, Japan. So meron kaming dalawang option para makapunta ng Osaka. It's either sasakay kami ng train or sasakay ng airplane. Pero kasi guys, galing sa city na tinitirhan namin ni asawang hapon, magdadrive ka pa ng 3 to 4 hours bago makarating sa airport. Tapos sasakay ka na naman ng eroplano, natatagal siguro ng 30 minutes yung biyahe mo bago makarating ng Osaka. Mas pinili namin ni asawang hapon na mag-Shinkansen or train kasi pares lang din naman yung tagal ng biyahe. Or bullet train kung tawagin kasi nga may hahalin tulad siya sa bala ng baril sa sobrang bilis. So galing bahay papuntang terminal ng train ay bibiyahe lang ng 5 minutes. Then 4 hours naman yung biyahe sa train para makarating ng Osaka. So yun nga guys, pinark lang ni asawang hapon yung sasakyan niya na K-truck doon sa parking lot ng train station. So dito may bayad lahat ng private parking lot ng train stations at airport terminals. Para safe lang yung mga sasakyan ninyo lalo pat kung iiwan ninyo ng mga ilang araw. So malapit lang sa terminal ng train yung tinitirhan namin na bahay ni asawang hapon. Kaya panatag siyang iwan yung sasakyan niya doon kasi babalik lang din naman kami kinabukasan. Tsaka nga pala guys, halos 8 lapad yung nabayaran ni asawang hapon para sa ticket naming dalawa sa train papuntang Osaka. Kaya medyo may kamahalan kasi nga back and forth na yung ticket na yon. At meron kaming hinahabol na oras doon para sa schedule ng biyahe papunta ng Osaka at pauwi sa amin. Pag-aasikaso ng mga importanteng dokumento ang sadya namin sa Osaka guys. Ang Osaka City nga lang ang may pinakamalapit na Philippine Consulate or Philippine Embassy na pinakamalapit sa tinitirhan naming city ni asawang hapon. So yun nga guys, inaya nga ako ni asawang hapon na magkape galing sa vendo. Sabi ko naman magtutubig na lang ako dahil ayaw kong matae habang nasa biyahe. Pasado alas 5 ng hapon na pala kami bumiyahe nito guys. Kumain nga muna kami ng madami sa bahay guys bago bumiyahe. Tsaka nagbaon din kami ng mga chichirya. So dito sa video makikita ninyo kung gaano kabilis yung train nila tumakbo. So ito na nga, dumating na nga yung train na sasakyan namin papuntang Osaka. Habang nasa train, kinausap nga ako ni asawang hapon. Pinaintindi niya sa akin na hindi nga raw muna kami makakapagpasyal sa pangalawang pagkakataon na makakapunta kami ng Osaka. Talagang pag-process lang ng documents ang sadya namin roon. Ilang beses na rin kasi nagpaliban sa pagpasok sa trabaho si asawang hapon gawa ng pag-asikaso niya sa lahat ng dokumento namin. Tapos nagkasakit pa ako ng appendicitis at nagkatrangkaso naman si asawang hapon ng 1 linggo. Kaya kahit gusto niya mundan na pumasyal kami, hirap sa schedule at kailangang bumawi sa work duties. Hinayang daw siya na hindi kami makapagpasyal. Sobrang dami din kasi magagandang tourist spots doon sa city ng Osaka. Andun din kasi yung sikat na kastilyo na dinadayo ng mga turista. Pati na rin yung sikat na theme park ng Universal Studios. Kaya sabi ko sa asawa ko, naku, wag ka ako siyang mag-alala dahil marami pa namang susunod. Dito naman sabi ni asawang hapon, okay lang daw no medyo may kamahalan yung ticket kasi gusto niya raw yung laki ng space sa mga upuan doon sa train. Tsaka wala gaanong mga pasahero. Parang mas gusto niya pa daw na wala gaanong pasahero kasi mabilis lang daw siyang mahilo kapag madaming tao. Chinek niya nga kung tugma ba yung numero ng upuan namin sa ticket kumpara dun sa naupuan namin sa train. At ayun na nga, lumarga na nga yung sinakyan namin. Pangatlong beses ko na pala tong maranasan na makasakay ng Shinkansen or bullet train. At pang-2 beses na namin to ni asawang hapon na pabalik-balik ng Osaka para magrehistro ng mga dokumento. Dito nga kakatapos lang namin kumain ni asawang hapon ng mga pinagbao namin pagkain pati na rin mga inumin. Medyo madilim nga sa labas ng bintana gawa ng nasa loob na ng tunnel yung train. At yun, ilang city at station na yung nadaanan namin. At yun, inaaliw-aliw ko nga si asawa kasi nga medyo nababagot na sa haba ng biyahe. Ayan, gabi na. Habang nakikinig ng music sa earphone, ay enjoy naman ako sa panunood ng tanawin sa bintana ng train. Ayan, meron pa nga kami nadaanan na umiilaw na Ferris wheel. Dahil mahaba pa nga yung biyahe, ay sa train na rin ako nag-review ng mga pinag-aralan namin last week. Sa online ni Hongo tutorial na pinag-enrollan ko kamakailan lang. At dito naman, pinagligpit na ako ni asawang hapon ng mga kagamitan ko sa pag-aaral kasi nga malapit na daw kaming makarating ng Osaka. Ayan, biniro ko na naman si asawang hapon. Ginulo ko siya sa panonood niya ng pachinko sa YouTube. At dito nga guys, alas 9 na ng gabi, sobrang lapit na namin.
Eto na, sa wakas nakarating na nga kami. Tumambay nga muna kami saglit sa station ng Osaka para i-contact ni asawang Hapon yung high school best friend niya, na ngayon naninirahan na daw kasama yung pamilya sa city ng Osaka. Kung pansin nyo nga yung brown na paper bag na dala-dala ni asawang Hapon ay pasalubong niya pala yun sa kaibigan niya. Ang mga laman pala nun ay pagkain at inuming sochu or riced wine, at karage or fried chicken na sobrang paborito daw ng matalik niyang kaibigan. Dito nga ikwinento ni asawang Hapon na 4 na oras daw siyang nagtiis na hindi makapag-yosi. Bawal kasi sa train mag-yosi guys. Parang Maynila yung Osaka guys, sobrang daming tao. Pansinin nyo yung mga tao sa station guys. Puros plain black, white, navy blue, beige, or gray yung kulay ng sinusuot ng mga tao dito. Wala masyadong matitingkad na kulay, tulad ng mga green, orange, or pink. Kung meron man kayong makitang mga sobrang matitingkad na kulay na sinusuot ng mga tao dito, ay automatic na hindi mga Japanese yun, kundi mga foreigners. Ito na nga, nakalabas na nga kami ng train station at sobrang lamig pa rin pala kahit patapos na yung winter. At dito na nga, sinundo na nga kami ng sasakyan ng matalik na kaibigan ni asawang Hapon. Ayan, todo chika na nga sila. Tuwang-tuwa na nakita sila ulit. Ito naman yung view ng Osaka pag gabi na. Sobrang dami ngang building katulad ng BGC at Makati sa Maynila. At di nga nagtagal, nakarating na nga kami ng Inn Hotel na pinag-check-inan namin. Pagpasok mo nga, ibubungad agad sa'yo ang malaking censored na pintuan ng hotel. Dito naman yung lobby. Si asawang Hapon na pala nag-asikaso na magpabook sa online. Kaya pagdating namin dito, diretso sign na lang ng mga form. Sa second floor pala ng Hotel Inn na to ay merong sikretong pintuan na pagpasok mo ay 7-Eleven na. Nakiusap nga sa akin si asawang Hapon na iiwan niya muna daw ako saglit sa hotel room. Gawa ng nag-aantay pa daw yung matalik niyang kaibigan sa sasakyan niya doon sa parking lot ng hotel na to. Kaya binilhan na ako ni asawang Hapon ng mga pagkain na makakain namin sa hotel room bago kami pumunta ng Philippine Consulate kinabukasan. Dito nga sabi ni asawang Hapon, same pa din daw yung room na pinag-check-inan namin nung una naming punta dito sa Osaka. Dagdag na sabi pa niya ay bibili na daw siya ng mga maliliit na maleta para sa aming dalawa sa susunod. Para daw hindi mahirapang magbitbit ng kagamitan tuwing babiyahe. Dito na ngayon nagpaalam na siya. Pupuntahan niya na daw yung kaibigan niya sa baba na nag-aantay sa parking lot. Bibigyan niya lang daw ng canned beer yung kaibigan niya at magkukwentuhan lang daw sila saglit habang nagyoyosi. Kasi nga bawal lang magyosi at walang smoking area dito sa kwarto na napili namin. So ito na yung itsura ng loob ng kwarto ng hotel. Yung building pala guys sa tapat ng hotel, ayun nga yung building na pupuntahan namin kinabukasan kasi andun yung office ng Philippine Consulate. Sobrang comfy ng room ng hotel na yan. At sobrang napaka-convenient din ng area na pinagtayuan ng hotel. Kasi malapit lang din dyan yung Castillo na sikat na tourist spot ng Osaka. May mga overpass din dyan nakarugtong ng mga iba't ibang gusali o building. So, dyan pinapakita ko na yung mga essentials na inclusion ng hotel. Babango nga ng mga shampoo at body wash at conditioner nila eh. Parang nanghinayang tuloy ako na hindi ako nagdala ng empty containers para makapag-refill man lang. Joke lang. Sabihin nyo ginagawa ko yun sa mga ibang hotel. Meron din silang free use of clothes or pantulog or in-house clothes kung tawagin nila. Tapos sa mga free use na clothes na yun, meron ding mga nakaipit na syala na cellophane. Kasi nga pagpa-check out na kayo sa hotel, dun yun na ilalagay yung mga used clothes na yun. Pero paalala lang guys ha, hindi nyo pwedeng dalahin yun. Kapag kunwaring nataon dito kayo nag-check-in na hotel. Ayan, hinanda ko na yung mga pagkain na kakainin ko pang midnight snack. At dito, binasa ko na yung hotel guidelines. Diyan nga nakasulat yung tungkol sa mga damit na pinapahiram ng hotel na yan. Ayan ang mga damit yung ibig kong sabihin. Tsaka nga pala, meron din silang extra chair dyan. Nalagayan lang talaga ng mga bag at mga pinamili mo galing sa labas. Hanap ako ng hanap sa remote. Para maiwasan mong malagyan ng mga kagamitan ang higaan. Tapos yun lang pala. At dito nga, inihanda ko na yung mga pang midnight snack ko at paborito kong sabaw na miso shiro. Maya-maya ay dumating na nga si asawa galing sa pakikipag-usap sa kaibigan niya. Hindi na nga siya nagpunas at gawa nang naligo na daw siya galing sa bahay bago pa pumunta ng Osaka. Napagod din sa haba ng biyahe kaya nag-base na lang agad. Tapos nag-midnight snack na din si asawang Hapon. Tapos dito, napag-usapan namin yung tungkol sa paggawa kong pag-prank.
Mixed emotions daw siya sa ginawa ko dahil first time niya daw ma-prank. At ayan, nagpunas na nga ako para makadagdag ng kaginhawaan sa pagtulog. Kaka-insomnia kasi ako lately. Miss na siguro ako ng mga anak ko kaya hirap akong makatulog. Ayan nga, matapos kong magpunas, paglabas ko, nakatulog na nga si asawang hapon. Pagkatapos, pinatay ko na yung mga ilaw para kahit papano mabilis akong makatulog. Tapos kinabukasan yan, alas 7 pa lang ng umaga, nag-umpisa na kaming maggayak. Gawa ng alas 9 ay mag-uumpisa na kaming maglakad papunta dun sa kabilang building. Dahil alas 10 nga ng umaga yung appointment namin dun sa office ng Philippine Consulate ng Osaka. At 11:20 AM naman yung oras na nakalagay sa ticket namin sa train. Pauwi sa city na tinitirhan namin ni asawang hapon. At dito ngay nagpaalam si asawang hapon na magyoyosi daw muna siya sa smoking area sa bandang babang parte ng hotel na to. Ayan, tiningnan ko na naman yung labas ng hotel. Nagagandahan kasi ako sa view. Napansin ko nga pala yung puting building na yan. Parang yan yata yung building ng TV network channel dito sa Osaka. Ang ganda nga tingnan ng river nila kasi may mga puno ng sakura sa gilid. Tapos sa bandang right side naman, makikita mo dyan yung overpass na lagusan ng mga tao papunta sa magkaibang building. Diyan nga din pala kami dadaan ni asawang hapon papunta sa building na kung saan naroon ang office ng Philippine Consulate. Kaya naman nagayak na ako't naligo dahil mag-aalas 8 na ng mga oras na yan. Inulit ko nga lang yung damit ko at nagpalit lang ng underwear. At malinis at bagong medyas at underwear naman para kay asawang hapon para wala na masyadong dalahin sa bag. Halos mga important documents at papers pati na rin extra t-shirt yung laman ng bag na daladala namin. At ito nga yung hagdanan ng overpass na nasa gilid lang ng hotel na pinag-check-inan namin. Sa parte ng video na to, gulat nga ako at kinalabit ako ni asawang hapon dahil itinuro niya sa bandang ro ng kastilyo ng Osaka. Ang galing nga ng disenyo ng building kasi kintang-kita mo sa bintana yung Osaka Castle. At yun nga, sa wakas nakarating na kami sa office ng Philippine Consulate. So hindi na ako nag-video kasi bawal dun sa loob ng office. Natapos naman kami kaagad sa pag-process ng mga documents. Inasikaso din kasi kami kaagad ng mga staff doon. Gawa ng nakiusap nga kami na sana mahabol namin yung 11:20 na time schedule sa ticket ng train pauwi sa city na tinitirhan namin ng asawa ko. Bago nga kami sumakay ng taxi papunta sa train station, ay dumaan muna kami sa McDo para sana makabili ng pang-lunch na burger. Kaso hindi na lang namin itinuloy ang pagbili. Gawa ng 11:30 AM pa daw magsastart na magbebenta ng burger ang McDo. Dito nga nadaanan namin yung sikat na kastilyo ng Osaka. May nakita din kaming mga sakura sa tabi lang ng daan. Sa wakas, nakarating na kami ng train station. Gulat na gulat nga si asawang hapon sa sobrang daming mga foreigners. Literal nga na napakadaming turista sa buwan na to dito sa Osaka. Dahil siguro sa Hanami season or Sakura season kung tawagin. Unang pasok nga namin sa station ay lumabas kami saglit dahil nga naghahanap yung asawa ko ng smoking area. Kapag yosi man lang daw bago pumasok sa train at magantay ng 4 na oras bago makarating sa amin. Habang nag-yosi yung asawa ko sa may smoking area, nasa medyo malayo lang ako kasi nga ayoko maamoy yung yosi. Gulat nga ako dahil biglang may lumapit sa akin na Singaporean National. Nakiusap nga na makakonect ng hotspot wifi yung Singaporean National para makontak niya daw yung asawa niyang babae na nagmamaneho ng sasakyan ng mga time na yun. Tiningnan ko nga muna yung asawa kong hapon tsaka sinenyasan na lumapit sa amin bago ko tuluyang pinakonect ng hotspot wifi sa akin yung Singaporean National. Habang nag-aantay kami makapasok sa train, meron nga rin akong nakausap na isang magandang babae na taga Turkey. Hindi ko nga naiwasang makipag-usap sa kanya. Paano ba naman kasi panay siya ng tingin sa akin at smile lang smile. Kaya ayun, nakipagtsikahan ako. First time niya nga raw makapunta ng Japan at 2 weeks lang daw siyang magsistay dito. Mag-isa nga lang daw siyang bumiyahe. Sabi niya pa nga ang saya niya daw kasi ang dami niya daw natutunan at nadiskubre tungkol sa Japan. Tapos nung nagkapaalaman na kami kasi nga pumasok na kami sa train. Ayun, habang nasa biyahe hindi na nga ako nakatulog, panay kain lang ng chichirya at panay scroll sa cellphone. Hanggang sa narinig ko na lang yung announcement sa train na nakarating na daw kami sa station ng city na tinitirhan namin. Nag-aya nga yung asawa ko na kumain daw sa labas bago makauwi sa bahay. Tinanong pa naman ako kung ano daw ang trip kong kainin. Sagot ko na may parang masarap mag-sushi
sushi. Sa daan habang pauwi, nakita nga namin tong sushihan na to. Kaya agad na namin pinasok at nang makakain na. Wala gaanong mga customer nung time na to. Araw kasi yun ng Webes at bandang alas 3 pa ng hapon. Nasa trabaho pa halos lahat ng tao. Agad nang nag-order si asawa. Dito nga makikita mo yung mga iba't ibang sausawan. Meron ding sliced ginger or luya. Tapos nagsidatingan na yung mga order namin na nakasakay sa mga umaandar na mesa. Nasa mga niha ko yan nga yung price ng isang maliit na bowl ng sabaw. Pero may mga laman na yan na shells. Hanggang sa sunod-sunod na nagsidatingan yung mga order namin. Merong mga tuna, shrimp, salmon, pati na rin itlog ng isda. Hindi lang sa ganda ang itsura ng pagkakaplating ng mga sushi. Pati na rin ang mga lasa nito kahit isawsaw mo lang sa toyo ay sobrang sarap na. Habang pinagmamasdan ko nga yung mga pagkain, bigla kong naalala ang buong pamilya ko sa Pinas, lalo na yung mga anak ko. Naway bliss pa ako ng Panginoon, pati na rin ang asawa ko at ang buo kong pamilya. Para sana mas madalas naming maranasan makakain mga ganito kasasarap na mga pagkain. Pasintabi nga pala sa mga susunod na video, makikita nyo na kung gaano kakalakas kumain. Gusto pa nga ni asawa nga po mag-order pa ng mag-order. Pero sabi ko nga awat na kasi busog na ako. Kita naman sa laki ng tiyan ko dyan. Ayan na nga karami yung platito na pinagkainan ko. Laking pasalamat ko sa Panginoon para sa lahat ng blessings. Lalong-lalo na sa asawa ko para sa lahat ng pagsusumikap niya. Na maiparana sa akin ng masayang buhay. Dito makikita niyo ang mga litrato nung unang punta namin ng Osaka. O siya, paano ba? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod muli. Jane, bye mo oy. Tutut, tutut.